Makaigan, tapos na po ang National Board of Canvassers sa canvassing para sa senatorial party list race. Kagabi, eto, nilabas na po nila yung final at official tally. Ha? Pasok sa Magic 12 sina Bongo, Bam Aquino, Bato de la Rosa, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan, Rodante Marcoleta, Ping Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano, Camille Villar, Lito Lapid at Amy Marcos. Sa local race naman, halos naiproklama na rin ang mga nanalo. Ang tanong natin, ano na ang susunod? Lalo na't maraming magkakaanak ang mauupo sa Senado, baging sa Kongreso at sa mga lokal na posisyon. Political families, yan po ang mainit na usaping himay natin dito sa Issue ng Bayan. At igan makasama natin si Professor Carl Mark Ramota ng Department of Social Sciences ng University of the Philippines, Manila. Good morning, Professor Carl. Magandang umaga. Thank you for having me. Of course. At ito, tulungan natin yung ating publiko para paghimay nitong issue ito. Ngayong eleksyon 2025, sinabi nga namin kanina, isa namin, no? Marami po yung mga magkakaanak na mauupo. Although yung iba naman ay babalik lang. So, anong pagkakaiba ng political families dito sa issue ng political dynasties na sinasabi? Actually, unprecedented ngayong 2025 elections. Practically a third of the composition of the next Senate are siblings. Unprecedented to. Ibig sabihin, 4 na pairs ng magkakapatid ay mauupo ngayon sa Senado. Sapat ito para i-endorso o harangin ang ilang mamahalagang mga panukala o hakbang sa susunod na Senado. Hindi ko alam yung record, pero sa nagdaan ba, marami na magkakapatid dyan. Like, itong si Senator J.B. Ejercito at Senator Jingo Estrada, makikita mo naman minsan sa debate, hindi naman talaga sila nagkakasundo rin. Ito ba na healthy sa ating bansa na yung magkakapatid nandyan, pero magkakaiba din yung kanilang pananaw, Professor? Actually, hindi lang magkakapatid, no? Sa nakaraan, may mga mag-iina rin. Mag-ina, oo nga. Oo. Bagamat merong mga ganong mga klaseng hidwaan, siguro dahil na rin doon sa background nila bilang magkapamilya, nakita natin kadalasan mas black o mas sabay ang bumoboto rin sa kanilang record itong mga magkakamag-anak na ito o nasa isang panig. No? Pinapatunayan nito yung monopolyo sa kapangyarihan, hold sa kapangyarihan ng mga iilang individual o sa kaso nito, mga pamilya. Pero mas nakakabahala pa rin yung kaso o yung bilang ng mga dinastiyang politikal, lalo na sa lokal na pamamahala. Kasi yung hina-highlight halimbawa sa kasalukuyan ay yung Senado. Pero mas talamak o mas laganap yung mamayagpag ng mga dinastiyang politikal magmula sa Luzon hanggang sa Mindanao. Sabi nga yung may mga political limits, term limit, di ba? 3-term ganyan. Pero hindi nagtatapos dun sa tao. Kasi tutuloy din ng pamilya, asawa, anak, o kamag-anak. So isa-isahin lang po natin muna yung mga magkakaanak sa Senado, Professor. Sa Senado, yung magiging komposisyon, eto na po. May 2 Villar, 2 Cayetano, 2 Tulfo, at ito nga yung 2 Ejercito Estrada na nabanggit na natin. Paano po ito makaka-apekto sa Senado? Lalo na yung pending impeachment trial ni BP Sara Duterte. Sabi ko nga kanina, yung 2 o 4 na pairing ng siblings, that's already a third of the composition of the next Senate. Isang bloke na yon, kung sila ay magkakasamang boboto sa isang partikular na panig, sapat para harangin ang panukalang impeachment o yung pagpapataw ng guilty verdict o di kaya ay papanagutin si VP Sara dun sa impeachment complaint. Sapat din ito para i-endorso yung ilang mga mahalagang panukala, lalo na sa foreign policy, dahil dumadaan ito sa scrutiny ng Senado. Hindi naman pinagbabawal ng batas yung magkapatid, no? Sa kasamaang palad, bagamat sinasabi ito sa konstitusyon na bawal ang mga political dynasty, pero may bahagi kasi dun sa provision na kailangan may enabling law. At sa napakarami ng mga panukala sa mga nakaraang kongreso, maging itong kasalukuyang kongreso, pero hindi nagpa-prosper kasi ang mismong mga didinig at magpapasa ay miyembro din ng mga political dynasty. Sa local level po, balikan natin, nabagit mo kanina, iba rin ng dynamics doon. Anong mga lugar na may political families? Yung iba ay parang natanggal, no? Natalo ng mga newbies, ika nga, yung mga bagong
Pero nanatili pa rin yung mas marami. Siguro na-highlight ngayon sa mga balita yung pagkatalo ni Senator Villar sa Las Piñas at yung pagkatalo ni Gwen Garcia sa Cebu. Pero tandaan natin, halimbawa, bagamat tatalo si Cynthia Villar sa Las Piñas, dominado pa rin yung Las Piñas ng isang political family. Gayon din sa Cebu, bagamat yung napalitan ng... tama, no? Bagamat sa Cebu ay natalo yung governor o incumbent governor, nandun pa rin yung hold ng mga political families sa iba't ibang mga lokalidad sa Cebu. Hindi na rin tayo lalayo siguro doon sa mga mismong may hawak ng kapangyarihan. Sa Ilocos, namamayag pa rin yung mga Marcos, no? At yung mga kamag-anak ng mga Marcoses sa buong probinsya. At syempre yung resulta ng eleksyon sa Davao City, dominado pa rin ng mga Duterte. So, bagamat may mga magagandang mga naging resulta sa ilang mga lokalidad at mga individual, nakikita natin very strong pa rin yung pananatili o hold ng mga political families sa kanilang mga lokalidad. Ano epekto nito, Professor, yung magkakamag-anak na nasa pwesto pagdating sa nabagit mo yung decision-making ng Senate, pero sa lokal na posisyon? Ang pangunahin dito yung conflict of interest kasi nawawala yung autonomy sa decision-making ng individual. Pangunahin siguro dahil sa familial relations. Sa ganitong tagpuren, halimbawa kung ang mayor at ang vice mayor ay magkamag-anak, nagiging conflict of interest to kasi nawawala yung mekanismo para sa checks and balance. Halimbawa, ang vice mayor ang nagko-convene ng sangguniang pambayan o panlunsod. Tapos ang punong ekotibo ay kamag-anak din niya na siyang tagapatupad ng mga polisiya. So doon nawawala yung mismong checks and balance kasi dahil magkamag-anak, wala nang mekanismo para questionin ang ilang mga panukala na maaaring hindi pumapabor sa interes ng mamamayan. Siguro sa susunod na eleksyon, dagdagan pa natin edukasyon dyan, ano? Na hindi pwedeng yung mayor at yung vice mayor ay magkamag-anak o governor o vice governor. Sinubukan yan eh. Yung pala ay mawawala yung check and balance sa tinatawag. Ito, given na maraming political families na nakaupo, yung anti-political dynasty law, anong porsyento na ito'y maisusulong na? Matagal na, pero may nagsabing kausap akong eksperto din po, Professor, na ibis na political dynasty, yung anti-political dynasty, yung third-contism. Natatandaan ko yung nag-cover ako nung kay panahon ni Senate President Vito Salonga. Yun na isinulong niya. Ito po yung pagbalimbing ng mga politiko sa iba't ibang partido. Yung ba'y pwedeng magsimula na ng ano natin, ng mga reforma? Naku, mahirap talaga, mahirap na ipasa, pero hindi imposible. Ang mahalaga kasi dito, paano natin itatatak o ikikintal yung kamalayan sa mga mamamayan, sa mga botante, doon sa kahalagahan ng pagbibigay ng oportunidad sa marami para pumasok sa politika sa pamagitan ng pagtakbo. Siguro hindi lang sa individual din ng mga kandidato, mahalaga din paano yung reforma sa mismong political party system natin. Kasama na yung turncoatism, kasama na rin yung reforma sa campaign finance. Dahil kasi ito yung mga mekanismo na nagpapanatili dun sa control dahil merong control sa resources yung kakayahan na maglunsad ng mga lokal at pambansang kampanya, it takes a lot of resources. At itong mga political dynasty na to, meron silang control o hawak o access sa mga resources na ito. Pero kinabahan din sila dahil ang taas ang vote buying eh. Di ba? Dahil baka naubos din ang... at doon tayo mas kabahan dahil yung vote buying na yon, eventually, saan ba nila babawiin ito? Siyempre, babawiin din ito sa taong bayan. Ano ang posibleng maging papel ng political families sa darating na 2028 presidential election? National election na po tayo, Professor. Siyempre, itong 2025 elections, nakita natin na prelude siya doon sa 2028 presidential elections. Ang nakikita natin yung mga political dynasties, sila pa rin yung pangunahing makinarya para maghalal ng mga top officials, presidente, vice-presidente. Kaya ang challenge ngayon, halimbawa, dun sa nabubuo o maaaring mabuo na oposisyon, ay paano sila bubuo ng third force or alternative na puwersa na maaaring mag-offer ng iba o alternatibong agenda para sa mamamayan. No? Mahirap yon dahil halimbawa nakita natin sa nakaraang dalawang national elections, 2022 at 2025, may fragmentation sa hanay ng tinatawag na oposisyon o maging sa mga progresibong mga grupo.
Ang challenge ngayon ay paano sila magsasama-sama para dito sa 2028 elections, pantapat dun sa mekanismo o sa makinarya ng mga traditional political dynasties. Okay. Nako, ang dami ko natutunan. Maraming salamat, Professor Carl Mark Ramota ng UP Manila. Isa-isa po nating hihimayin yan, tatalakayin at sasagutin pa rin ang mga issue ng bayan. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.